Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang bilis ng hustisya sa administrasyon ni PBBM. Si Alice Guo, remember si Alice Guo? Yung Pogo Queen, yung dating alkalde dyan sa Tarlac, hinatulan na agad ng korte. Posible pala yan, ba't hindi nagawa yan ng mga previous administration? Ay, sorry, protektado pala yung mga Pogo nung panahon ni Digong. Pero ngayon, hindi na po yan umubra. Hinatulan agad ng guilty. At alam mo kung ano yung hatol? Habang buhay na pagkakakulong kay Alice Guo. Biruin mo, pinaniwala mo yung mga residente na ikaw ay Pilipino. Yung pala, hinayaan mo mag-operate yung napakalaking sugalan dyan sa lugar mo. Hoy, congratulations ha! Sa sambayan ng Pilipino dahil napanagot natin itong mga sangkot sa Pogo na ginawang legal. Noong panahon ni Digong, napakarami pong mga krimen ang nangyari dahil po sa Pogo na yan. Naku, ano kayo sasabihin ng mga DDS dyan? Malamang ipagtatanggol nila itong si Alice Guo. You know? Magagalit ang mga DDS niya kasi natulan ng guilty si Alice Guo. Protektado nila tong Pogo eh. O ito pa ha, may nakarating pa sa atin, no? May mga involved daw po sa Pogo. Wala, natumba na. Wait lang ha. May nakarating po sa atin na may mga madadaldal ngayon na todo ba siya presidente, si ate, involved pala sa Pogo. Naku po, may operasyon pala kayo dyan. Naku po, anong gagawin nyo ngayon? Breaking news, Alice Guo, several others convicted with reclusion perpetua. Habang buhay na pagkakakulong po ito and asked to pay a 2 million peso fine over charges of qualified trafficking in persons by Pasig Regional Trial Court, Branch 167, ngayong araw po ng Huwebes. Ang bilis kumilos ng ano no? Ng korte, Pasig Regional Trial Court. Maraming salamat po sa inyo. Kahit papano, makakamit po natin ang hustisya at kahit papano, hindi na po ito pamamarisan. Sana, di ba? Kasi nung panahon ni Digong kasi, parang normal na lang yan eh. Di ba? Sige, mag-operate ka ng Pogo, okay na yan. Kasi niligal nga ni Digong yan eh. Mga DDS, tuwan-tuwa nga eh. Oh. Napakaraming Chinese eh. Tumaas daw po yung tourism ng Pilipinas dahil sa mga Chinese. Yung pala, naging kumpulan pala tayo ng sugalan. Dito ginagawa yung kanilang mga krimen. Diyan sa Pogo na yan. Si Harry Roque, dyan din yumaman. Sa kanya nangungupahan yung mga Chino. Diyan sa Baguio, di ba? Na-raid. Nag-abogado pa. Kaila Cassandra Ong. Siya pa yung nagpa-follow up. Kumusta na sa PAGCOR? Kumusta yung application ng permit? Nagpakasasa yung mga tao na yan. Tapos ngayon, nagtatago. Si Roque Asif, walang nangyari. Hanggang ngayon, nagtatago pa rin. Pugante pa rin. Nandiyan pa rin po sa The Hague o sa The Netherlands, nagtatago. Ayaw panindigan itong krimen na yan, Tignan mo yung boss mo, Hinatulan na ng guilty, tapos ikaw nagtatago. Oy, harapin mo naman yung kaso mo. Kaya galit na galit sila kay PBBM, kasi mabilis umusad ang hustisya. Hindi lang yan, Hindi lang kaso ni Alice Guo. Isa pa. Dito sa flood control projects, ng isang araw lang, nakapagsampa na agad ng kaso sa Sandigan Bayan. Ang ombudsman, Sandigan Bayan na, kinabukasan. Niraffle agad yan sa mga hukom, sa mga judges. At baka matapos nga itong buwan na to May warrant of arrest na laban kay Zaldico sa mga opisyal ng DPWH. Ganyan kabilis kumilos. At matibay yung mga kaso. Kailangan mapapanagot. Tira mo, example. Kung hindi matibay yung kaso kay Alice Guo, baka na-dismiss lang yan. Alam mo kung bakit? Well connected si Alice Guo. Napakayaman ni Alice Guo. Trillionaire yan. Kung hindi matibay yung kaso, kung panahon ni Digong yan, absuelto yan si Alice Guo. Hindi mapapanagot yan. In the very first place, hindi magkakaroon ng investigasyon dyan sa Senado. Kung panahon ni Digong, kasi protektado niya nga yung mga Chino na involved dyan sa kalokohan in fairness, kay Risa Ontiveros, malaki rin po ang kanya naging papel dyan at ang mga senador natin. Dahil po sa inyong investigasyon, mas napabilis po yung paghalungkat sa mga ebidensya. At ayan na, na-convict na itong si Alice Guo. Isa pa. Ito pa may pinapatawag na. Tiyanan! Si Marcoleta
na isa din pong akala mo ay abogado ng mga diskaya, pinapatawag na siya ng COMELEC. Naku po sir, nag-issue po ng show cause order ang COMELEC laban kay Marcoleta kaugnay po dito sa kanyang SALN at sa kanyang SOSE. Hindi tugma-tugma di ba? Saan ka ba naman nakakita? Yung SOSE niya ang taas, di ba? Yung contribution, yung mga nag-donate sa kanya ng eleksyon, napakataas. Hindi pala, nag-donate. Wala nag-donate kanya. So ang assumption, pera niya lahat yan. Tapos, nag-declare ng kanyang SALN, ang baba lang pala ng assets niya. So ang tanong ng taong bayan, paano mo na-afford yung ganyang eleksyon without the help of donors? Tapos ganito lang pala yung assets mo. Now, magpaliwanag ka. The Commission on Elections or COMELEC is preparing to issue a show cause order against Senator Rodante Marcoleta over alleged discrepancies in his statement of assets, liabilities, and net worth o SALN and statement of contributions and expenditures o SOSE from the 2025 elections. Ganito kasi yan, ka-coffee. After ng eleksyon, kinakailangan magpasa ng mga tumakbo. Regardless kung nanalo ka o hindi ka nanalo, kailangan mong magpasa ng iyong SOSE o yung tinatawag nating Statement of Contributions and Expenditures. Diyan sa SOSE na yan, ilalagay mo dyan sino yung mga nagbigay sa'yo. Halimbawa, si Diskaya nagbigay sa'yo ng 50 million. You have to declare na 50 million ang binigay niya. Si Pedro nagbigay ng 1 million. You have to declare. At the same time, ilalagay mo rin dyan yung expenses mo. Magkano nagastos mo sa TV advertisement? Kasi may limit yan. Tinitingnan ng COMELEC yan. Kasi may amount lang yan per voter na pwede mong gastusin. May limitasyon po yan. Magkano nagastos mo sa radio advertisements? Magkano nagastos mo sa printing ng mga tarpaulins? Etc. Malinaw po dapat sa SOSE yan. Again, manalo ka man o matalo, you have to declare everything. Si Marcoleta, sabi niya, wala nag-donate sa kanya, solo niyang pera. 100 million plus yung nagastos niya ha. Maliit lang yung 100 million kasi yung mga kandidato, lalo na kapag kasenador, usually billions po yan. 1.5, 2 billion, ganyan po ang gastusan. Imagine ha, ganyan kararami pera ng mga politiko Alam mo kung saan galing Ito kay Marcoleta, parang 120 lang ata ito 121 if I'm not mistaken. Mamaya check natin COMELEC Chairman George Garcia said the order will give Marcoleta the venue to clarify questions raised on the reported inconsistencies. Anong ibig sabihin? Linawin mo, Marcoleta, ang hindi nagkakatugma-tugmang SALN at SOSE mo. Diba? Now, dyan ka magpaliwanag sa COMELEC. Hindi dyan sa rally ng iglesia. Na ginamit mo yung rally ng iglesia, kaya marami nagalit ng mga iglesia mismo. Kasi ginawang political yung rally na yan. Para sa katiwasayan ng lahat, at para magkaroon ng complete transparency. Again, yan ang panawagan ninyo transparency. Binigay ng COMELEC ang hinihingi ninyo transparency. Para magkaroon po ng complete transparency and accountability. Again, ano gusto niya nga ulit sa rally? Transparency and accountability, yan, hiningi po ng COMELEC yan. Ibibigay po sa inyo yan. Gagawin po namin yon, sabi ni Garcia. He said that the directive will be released in the coming days. He added that while Marcoleta has previously explained that figures in his filings, the poll body needs him to account for the source of the reported campaign expenses in line with the Section 99 of the Omnibus Election Code. Yan tayo Pagpabor sa inyo, transparency and accountability. Kapag hindi pabor sa inyo, hindi kayo magde-demand ng transparency and accountability. Now, singilin ninyo yan. Singilin ninyo si Marcoleta. Maging transparent si Marcoleta. Maging accountable siya dito sa kanyang expenses na yan. Wait lang, hinahanap ko yung exact amount Nakakaloka ito Ganito lang pala yung assets. Tapos ganito yung SOSE lang. Ganito yung expenses niya. Wait lang, hinahanap ko po ha. Ngayon, habulin nyo, pag-explainin nyo, total may rally daw sila ka-coffee. May rally sila sa may rally sila sa November 30. May magaganap daw po silang rally pero hindi daw po welcome yung mga BBM supporters. Hindi daw po welcome dyan. Hindi mag-rally kayo.
O patalsikin nyo na naman ang presidente. Hindi pa ba kayo nadadala? Palpak na ngayong rally ninyo, kalahating milyon mahigit na. Yung nagpunta dyan, palpak pa rin. Yan, ito, nakita ko na yung figure, no? Marcoleta previously admitted that he did not declare the contributions he received for the 2025 May elections in his SOSE, as his donors requested anonymity. Based on his SOSE, the Solon spent 139.9 million pesos for his campaign in the midterm elections, higher than his declared SALN of 51.9 million pesos. Biruin mo yung discrepancy. 1.39 million ha. 139 million na gastos mo sa eleksyon. Paano mo gagawin yan kung ang pera mo lang, ang assets mo ha, 51.9. Total yan. Ibig sabihin kasama pa yung properties dyan. Di natin pinag-uusapan yung cash dyan. Sa kabuuhan yan. Sa madaling sabi, may problema. Gagastos ka ng 139, tapos ang pera mo 51 lang. Paano nangyari yan? Una, nagsinungaling siya sa kanyang SOSE. Labag sa batas yan, Election Omnibus Code. Diba, kinakailangan yung ilagay dyan kung sino yung mga donor. Diyan niya napahamak si Chise dahil tumanggap ng donasyon mula sa kontraktor ng gobyerno, which is bawal din. Bakit hindi dineclare ni Marcoleta? O, nagsinungaling siya dyan. Asan ang accountability dyan? Asan ang transparency dyan? Did he apologize? Nagsorry ba siya? Wala. O, paliwanag nyo yan. O, yung SALN niya, 51. Hindi niya kasi in-expect na gagawing bukas sa publiko ang SALN. Recently lang naman yan eh. Nung si Ombudsman Rimulya lang umupo dyan, binuksan niya sa publiko yung SALN ng mga politiko. O, hindi niya in-expect na machi-check yung kanyang SALN at mapagbabangga doon sa kanyang SOSE. O, asan ang ano dyan? Transparency. Asan ang accountability dyan? Niloko nila naman ang taong bayan. Mga DDS, naniwala na naman. Ang galing-galing ni Marcoleta. Niloko kayo, oh. Nasa Omnibus Election Code, Section 99, na dapat mga kandidato dapat mag-report sa atin, lalo na yung mga binigay at gastos noong panahon ng campaign period. Again, Marcoleta, just a reminder, nasa Election Omnibus Code o Omnibus Election Code, Section 99. Mga DLS, reviewin ninyo yan. Ilagay nyo dyan kung sino nagbigay sa inyo. So kung hindi kayo naglagay kung sino nagbigay, ang assumption dyan, pera mo yung ginastos mo. Marcoleta, anyari dyan. Maganda talaga magkaroon ng paliwanagan. Kung may ganong controversy, dapat malaman din natin. Sabi po ng COMELEC. Dapat lang. Deserve ng taong bayan, malaman yan. Niloloko nyo ang taong bayan. Tapos gusto nyo ng accountability, gusto nyo ng transparency. Ayaw nyong habulin yan kay Marcoleta. O, magpaliwanag siya ngayon sa COMELEC. Alam mo, sinasabi ng mga dilis ngayon, political persecution na naman. Ginigipit na naman daw po yung mga critical sa gobyerno. Critical sila kay PBBM, kaya ginigipit na naman daw. Excuse me. Accountability ka mo. Transparency ka mo, yan ang hinihingi ninyo. Magpaliwanag kayo. Sa mga excited, na wala daw nakukulong, wala nakakasuhan, ayan na, maghintay din kayo. Ipapatawag din kayo tulad ng pagpapatawag kay Marcoleta. Si Alice Guo nahatulan na agad, yung mga senador dyan, ako mai-issue na ng warrant yan. O siya, sige, i-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, subscribe po kayo. Yung mga nasa TikTok, subscribe na rin po kayo at magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na episode. Paalam po sa inyo, bye-bye.